Amen. Salamat sa Ginoo nga igsoon. Amen. Nga kanunay ang Dios namulong nga ninato. Amen. Sa niaging mensahe kinahanglan kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo nga igsoon. Amen. Salamat tabang niining panahon na sa payuli sa Ginoo kanunay ang Dios namulong nga ninato nga igsoon. Unsa kabulahan yun nato, no? Nga kita ana sa iyang payuli, no? Iyang payuli kanunay siyang namulong, no? Pero kinahanglan sa ta nga maminaw sa iyang pagpamulong mga kaigsuonan, no? Aron sad nga kita maka-cooperate kaniya, no? Amen. Sayta nga ang Dios kanunay namulong mga igsoon. Kung dili na mamulong ang Ginoo, murag lisod na kaayo mga kaigsuonan, no? Busa salamat nga sa pahiuli, no? At least nata dinhi kanunay ta nakapaminaw sa iyang mga up-to-date nga mga pagpamulong, no? Iyang luwan, buot niya nga dili lang kini mapaambit sa mga kaning co-workers, mga elders, kundi tinguha niya nga kini mga pagpamulong karon ma-constituted sa tanang mga balaan. Amen. Busa aduna tay gitawag nato nga reiko, no? Aron kaning mga pagpamulong dili lang sa gamay nga mga katawhan, no? Kundi kini siya mapaambit sa tanang mga kaigsuonan. Amen. Busa kaning atong mensahe nagaisgot man kini siya sa living, no? Serving according to God's economy concerning the church, no? Busa una nini kinahanglan kita makakita sa pananawon mga kaigsuonan, no? Kay kung dili ta makakita sa pananawon may tungod sa pamatigayon sa Ginoo, masimang kita, no? Pero kung kakita ta nga ang tinguha sa Ginoo maong iyang pamatigayon, nga mao nga siya nahimong tawo aron ang tawo mahimong Dios sa kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo niya sa pagka-Dios aron sa build up the church, build up the body of Christ to consummate the New Jerusalem, no? Kani ang iyang pamatigayon, no? Salamat nga kani siya kinahanglan tin-aw niini mga kaigsuonan, no? Kinahanglan ta nga masayod onya kinahanglan ta nga masinati o makapahimulos sa mga kamatuoran ng kaigsuonan, no? Dili lang kini siya diha sa atong gawas kundi dugang gid ni siya nga maumol nganhi nato, no? Amen. Salamat sa Ginoo nga kani siya mao ang iyang gitinguha, no? Amen. Busa daygo ng Ginoo nga kanulay iya kining gipakita nganhi nato. Unya kaduhang mensahe nagaisgot man sa kaning gospel of the glory of the blessed God. Ingali sa atong una-una, dili ni siya walay labot kini sa pamatigayon sa Ginoo. Pero kani siyang ebanghelyo sa himaya sa Dios, blessed God, o sa kani siya adunay kalambigitan sa iya gyud nga pamatigayon. Diya sa Roman number 4, the glory of God is involved with Christ's incarnation, human living, crucifixion, resurrection, ascension, and coming again. Kung ato na yung tanawon, kani siya nalambit yun sa pamatigayon sa Ginoo mga igsoon, no? Amen. Busa kani lang kita makita nini o niya ato sad nga sination, no? Nga ang kanunay nga ang Dios muhayag nga hinato mga kaigsuonan, no? Aron ta sa padayon sa pagpahimulos sa iyang mga kadato, no? Amen. Busa nining gidasig kita mga igsuonan nga mahimong mga katawhan gayon niya nga makapahimulos sa mga kadato sa Ginoo. Unya nini mga mensahe karon atong isgutan may tungod sa full knowledge of the truth, no? Amen. Busa kinahanglan ta makat-on unsa kaning full knowledge of the truth, no? Dinhi sa kaning scripture reading gisultian ta ni Pablo, no? Nga
God desires that all men be saved and come to the full knowledge of the truth. Amen. Busa dili lang ta maluwas, kundi makabaton sa hingpit nga kamatuoran. Amen. Tinguha sa Ginoo nga kaning kamatuoran maumol sad nga hinato. Amen. Sa kung tan-awon pa nato kaning kamatuoran, dunay kaning bililhon nga footnote magipakita sa atong isuon diha sa unang 1 kapitulo 1 versikulo 6 no. Dunay isulti dinhi nga ang may tungod sa kamatuoran mga kaigsuonan no. Kaning kamatuoran kung sa Griego pa gisgutan kani siya og aletheia no. Kamatuoran no. Dinhi kita nato nga din sa footnote sa 1.6 isultihan ta 1.6.6 no nga kaning kamatuoran adunay 5 ka mga punto no. Pero sa pagpamulong sa atong ison niining mga kapituluha 5 ang gisgutan niya nga mao ang labing importanteng mga pulong may tungod sa kamatuoran no. Una nini mao ang Dios. Ang Dios kamatuoran. Unyang kaduha si Kristo kamatuoran. Unyang Espiritu kamatuoran makaigsuonan. No? Busa kaning tulo sa nga Dios mao ang kamatuoran. No? Amen. Sa kaning 8 ka mga pointo sultihan din ang first 5 refers to the reality in essence. No? Realidad sa pagkamao mga kaigsuonan. No? Mao ang Dios, si Kristo o ang Espiritu. Kaning Dios, Kristo, Espiritu mao ang Dios ng Trinidad. No? Mao ni ang they are essentially one. No? Busa dili ni sila mabulag. No? Usa ra gyud sila mga kaigsuonan. Hence these three being the basic element of the substance of the divine reality. No? Are actually one reality. Usalan ni siya ka realidad. Dili ni siya mabulag kay essentially one ni mga kaigsuonan. Okay, this one divine reality is the substance of the Word of God. Mao ni ang substance of the Word of God as the divine revelation. Kani siya ang Diyos nung pinadayag ng kaigsuonan. Hence, it becomes the revealed divine reality in the divine word and makes the divine word reality. Busa datoy tulo sa nga Dios o nya kaning mao ning essence nya kani siya makita diya sa pulong. Busa kaning pulong nahimo sad nga divine reality. Amen. Busa salamat kani siya ing dugang pagyud gipakita mga kaigsuonan. This divine word can base this one divine reality as the content of the faith. Doon sa line din content of the faith. And the content of the faith are the substance of the gospel revealed in the New Testament as its reality, which is just the divine reality of the divine Trinity. When this divine reality is partaken of and enjoyed by us, it becomes our genuineness, sincerity, honesty, trustworthiness as the excellent virtue of our behavior that enable us to express God, the God of reality, in whom we live and we become a person living in life of truth without falsehood, hypocrisy, a life that is correspond to the truth, that truth revealed through the creation and the scripture. Busa kani siya ang kamatuoran mga kaigsuonan. Mga kinahanglan makatunta nini o nya maumol nga ninato nya pinaagi niini kita usab makapadayag diya sa atong mga kagawian. Amen. Busa kani siya ang mga kamatuoran nagipakita nga ninato mao ang Dios
Si Kristo, Espiritu, ang pulong o kaning content of the faith. Ano na pa ano manini mao ang kaning concerning God, universe, man. O niya ikapito, mao ni mga genuineness, truthfulness, sincerity, honesty, trustworthiness, and kaning faithfulness. Kani siya na diya sa footnote sa 1 John mga kaigsunan. Kani siya ato pahimuslan aron tadugang pagyon makapahimulos nini. Amen. Salamat sa Ginoo nga karon anata sa iyang payuli mga kaigsunan. Okay, mato ta sa Roman number 1. The Lord's recovery is the recovery of the light of the truth. Amen. Ganina gisulti na ko sa itong maturan, pero dinhi nga ang payuli sa Ginoo mao ang pag-recover niya sa mga kahayag sa kamatuoran. Amen. Nasaita nga ang kamatuoran mao ang shining, pagsidlak sa kahayag. Amen. Busa kani siya the expression of the divine light. Amen. Busa doon tayo kahayag o niya doon tayo kamatuoran. O niya kaning kamatuoran is the issue of light. Sabot nga kaning kung doon ay kahayag, ang lugwa nini mao ang kamatuoran. Amen. Busa salamat niya sa Roman number 2, knowledge without light is doctrine, but knowledge full of light is truth. Amen. Busa kaning makasulti sa ating son nga kaning mo come to the full knowledge of the truth, dili ni siya pagkasayod lang nato sa pulong mga kaisunan, sayta sa mga doktrina, sa Biblia, kaning mga kamatuoran, kundi kinahanglan kita nga maumulan yun niining tulo sa nga Diyos mga kaisunan. Aron niya pinaginini, dugang kita makapadayag sa tulo sa nga Diyos. O niya atong pagkinabuhi, mas sumalak yun sa iyang pamatigayon. Amen. Dugang ta makapahimulos nini, dugang maumol siya sa atong sulod, o niya pinaginini siya mapadayag nga ninatong kaigsunan. O niya sabi, the truth as revealed in the Scripture has been lost, misunderstood, misinterpreted, and wrongly applied throughout the ages. Nasaita nga panahon sa kaning dark age, kaning Biblia nataptapan. Kung pa nahimo kaning gitawag nga dark age tungod kay ang pulong sa Dios wala gyud pagpamulong gitaguan kini sa kaning Roman Catholic sa itanini ang pari lang ang mao ang makabasa kay wa gini siya ipadayag ngadto sa mga katawhan. Pero salamat sa Ginoo nga dili siya mutugot nga ang kamatuoran dili mapadayag. Busa anam-anam ang Ginoo nagapahiuli sa kamatuoran. Saita nga kanisya, ang goal of the Lord's recovery is to recover the reality, life, livingness, strength, and power, impact of the matter revealed in the Bible. O sa panahon ni Martin Luther, kaning justification by faith, sa kamaturan nga napalugwa. O niya, pinaagi nini, daghang pa mga kamaturan ang napalugwa. Mga kaigsunan, panahon nilang Brother Watchman Nee o Witness Lee, daghang mga kamaturan ang iyang gipadayag nga ni nato. Karon, kung tanawon ko nato, murag nanata sa kinatumyan sa kaning mga kamatuoran nya sayta nga adunay mga habog nga kamatuoran ang ato gyon nga nakit-an mga kaigsunan. Busan tinguha sa Ginoo nga ma-recover gyud gini ang tanang mga kamatuoran. The truth in the Lord's recovery is the consummation of the truth of the past 19th century. Busa kani siya murag kaingpitan na gyud sa ubang pa mga pagpamulong ang mga kaigsunan kuno ang mga labi ng Brother Watchman Nee patong sa mga kaning amahan o niya si Watchman Nee ni patong sa baga ni
watchman, witness li, patong sa baga ni watchman ni, o niya kita kinahanglan nga mupatong sa kaning baga, aron dugang pa nga kita ta sa mga habog nga kamatuoran. Mas lapad ang atong makita mga kaisunan. Dili tang pabilin sa kanang ubos nga kahimtang, kundi kinahanglan ta makaabot sa niining mga habog nga mga kamatuoran mga kaisunan. Amen. Sa ganina gisultihan ta nga ang pagsangya sa Ebanghelyo, kinahanglan kita na sa habog nga mga kamatuoran. Sa pagpasal kaning sa atong kaning ministry of the word, sa excerpt isultihan ta nga kaning mga deeper truths, mga higher truths gipakita na nga ni nato mga kaisunan. Atong pagsangyaw kuno dili lang ka sangyata sa mga mubo nga mga kamatuoran, kundi sa mga habog nga kamatuoran mga kaisunan. Pamulong ni sa atong igsoon nga dito sa Taiwan nga ang pagsangyaw nila sa Ebanghelyo kani mga habog nga kamatuoran. Labi na kani mga high peak truth. Magipagsangyaw sa nila mao ang kaning process, kaning preach the triune God to people. Wa man kita kadungog nga kaning mga kaning laing mga grupo nga sangyaw gyud may tungod niini nga kamatuoran. Kasagaran ato kadungog ta kaning mga kamatuoran nga so ganina sulti nga kaning John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may have eternal life. No? Kani siya dili ni siya sakarba kani mga habog nga kamatuoran mga kaigsunan. Nani nahigugmata ni mga pulong pero dili ni siya ang habog nga kamatuoran. Habog nga kamatuoran nga ang Dios nahimong tawo aron ang tawo mahimong Dios sa kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo sa Dios. Anya kani siya nga matukod sa lawas ni Kristo nga mahingpit sa bag-ong Jerusalem. Amen. Kani mystery of human life, sa nga kani mga kamatuoran nini habog sa mga kaigsunan. Busa dunay resulta nga ato gyon nga makita. Busa dinhi kinahanglan gyud ta makita nini aron ta dugang gyud nga maumulan sa kamatuoran. Kaning kamatuoran dili ning mga knowledge, kundi kaning kamatuoran nga puno gyud sa kahayag mga kaigsunan. Nya kani siya magadasig nato o magapadayon as paggiyagid nato nga makapadayon ngadto ta sa unahan mga kaigsunan. Okay, moadto ta sa letter C, no? We need to have the truth wrought into us and constituted into our being, no? Okay, adunay kamatuoran nga ato na nakita apan kini kamatuoran kinahanglan nga maumol nga ni natong igsoon. Amen. Busa kinahanglan nga maumulan sa kamatuoran, no? O nya mahimo kining atong pagkamao sa atong pagkinabuhi. Amen. Bisan pa si Juan kita nato nga tinguha niya ang iyang mga kaning mga anak o kaning iyang giatimanan nga makabaton gyud sa kamatuoran. Nalipay siya nga ang iyang mga anak makagawi, no, sa diha sa kamatuoran. Sabot ba nga kaning kamatuoran nga atong ipalakaw mahimo kini siyang maumol sa atong sulod o nya mahimo kining atong konstitusyon. Sabot ba nga maumulan gyud ta niining tulo sa nga Dios sama sa akong kaning outline nga gibasa ganina kaning footnote nga kani siya mahimong atong kaning pagkamaom nga igsunon. Dili lang siya ang kamatuoran kundi dili kani si kamatuoran nga nasa sa pulong ang mahimong makonstituted nga nato aron kini mahimong atong tawhanon nato nga kamatuoran. Kaning divine reality mahimong nga atong human reality, no? Kani siya sabot nga ang Dios maumol na ngani nato, no? Tinguha niya nga maumol ngani nato mga kaigsunan. Busa to be constituted with the truth is to have the intrinsic element of the divine revelation wrought into us to become our constituent, our intrinsic being, our organic constitution. Amen. Busa kani siya mao ang pamatigayon sa Ginoo, no?
nga siya mismo maumol nganhi nato aron mahimo tang sama gayon niya mga kaigsuonan. Amen. Busa kaning kamatuoran, kinahanglan kita nga mo paimulos nini nagi sa pagduol diha sa iyang pulong. Kayang iyang pulong usa kini siya ka container o kaning sudanan pagpaimulos nato nini maumol sa nganhi nato mga kaigsuonan. There is the desperate need of the living truth to produce the church, to help the church exist, and to build up the church. No? Busa dunay kamatuoran kay Sonan. No? Pinagis pagpaimulos nato nini mapalugwa yun ang iglesia. No? Amen. Ang iglesia dili mapalugwa pinagi sa kanang mga doktrina lang. No? Kundi pinagi sa pagkaumol nato o niya pinagi nini maumol nga ninato o niya kita mahimog yun nga bahin sa iglesia nga magapadayag kaniya. O niya kanisad siya mao ang makatabang sa pagpalugwa sa iglesia. No? O niya build up the church, matukod ang iglesia. No? Amen. Salamat ta nga kaning pagtukod karon diya sa kamatuoran kinahanglan ta nga maumulan niini mga kaigsuonan. No? Amen. The solid truth that is constituted into us becomes in us a constant and long-term nourishment. Sa pagpamulong pa sa mga kaigsuonan, kung kanunay ta kuno mudool sa pulong sa Ginoo, maumol siya nganhi nato. No? O niya doon tayo kaning bahandi ba sa atong sulod. No? O niya kaning bahandi mahimong constant supply nato o kaning long-term nourishment. No? Kaning long-term nourishment nagadepende kini siya sa atong pagpaimulos gyud sa kamatuoran mga igsoon. O niya kani siya maumol sa atong sulod o niya pinagi nini doon na tayo supply gyud nga pinagi nini dili gyud ta mapaling-paling mga kaigsoon kundi adunay supply nato nga makapadayon alang sa timan sa iglesia o ang iglesia mga naa o niya sa dinhi pa sa sunod nga bersikulo isultiatan. If the truth is rooted into us and constituted into our being, we will be able to protect the interests of the riches of God's divinity and the attainments of His consummation. Amen. Busa pinaginining kamaturan nga naumol nga nato mahimog yun ta nga makaprotect sa interest sa mga kadato sa Diyos nung divinity mga igsoon. O niya kani siya mahimong makapreserba sa attainment sa Ginoo. Diya sa bagong Jerusalem, no, saita nga ang bagong Jerusalem no, dunay habog nga paril. No. Kani siya usa ka proteksyon. No. Usa kani siya mao ang pagkaumol sa tulo sa nga Dios nganhi nato. No. Kita matransforma niya aron na mahimong proteksyon alang sa iyang pahiulin. Amen. The Lord's word, the truth in the Bible, the Lord's word, the truth is in the Bible, but the Bible needs the proper interpretation. Usa karon ang Biblia nga aton batunan, doon na tayo proper interpretation mga kaigsuonan. No? Gipakita kaning kamatuoran nga aton batunan karon dahil sa payuli sa Ginoo, sumala gyud sa proper interpretation. So we need to pay the price to learn the truth. Sa proverbio, kinahanglan ta, we need to buy the truth. Pasabot nga, doon na tayo bili nga atong Google alang niini. Ngali panahon o salapi ba mga kaigsuonan. Kinahanglan ta mo bayad o bili, pero kaning kamatuoran, dili nato ibaligya. We need to buy the truth, but do not sell it. Amen. Busa salamat nga kani siya maumol ang ta sa kamatuoran pinaagi sa pagduol nato sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So lastly, the truth is absolute in itself. We must be absolute for the truth. Sa kaning kamatuoran nga atong napahimuslan, absolute yun mga igsoon. Sama kuno sa ang Dios absolute o niya ang truth sad absolute. No? Busa dili ko to kita mo compromise. No? Dili ta mo kaning compromise sa pulong mga igsoon. Nga kaning pulong usay atong ipaubos
tungod kay ang atong kahimtang dili man makasakat mga igsoon. Pero kinahanglan ta nga mo ampo sa Ginoo. Tingali ang atong pagkinabuhi dili patakdo sa kamatuoran, busa mo ampo ta sa Ginoo nga Lord, make my living match your truth. O nya aro masakarta, nya makapadayag kita sa kamatuoran mga kaigsuonan. Salamat ang Ginoo kanunay nagadasig kanato ang kinahanglan ta, we need to come to the full knowledge of the truth. Na ang kamatuoran mao ang tulosa nga Dios nga maumol nga ninato mga kaigsuonan. Dalaygon ang Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Sa unang gihisgutan, no, balik tan-aw ta sa atong outline. Nagisgot kalabot sa magkinabuhi, mag-alagad, sumalag yun sa langit ng pananahon sa pamatigayon sa Dios. Din ikaduha ang ebanghelyo, ang himaya sa bulahan nga Dios. Dayon ikatulo muning makaila sa hingpit yun sa kamatuoran. Usa kun aton tanahon, nagbasigid siya sa Juan sa gipakita sa ni Brother James Lee sa iyahang pagmensahe, nagtandog siya kalabot sa Juan. No, gitandog ni Brother Tito ganina nga naghisgot dito sa Juan, unang Juan 1:6. Di naghisgot nga matod pa sa bersikulo nga if we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and are not practicing the truth. Amen. Dayon duna siya mga gipanghisgutan, no? Kalabot dunay 8 ka mga butang. Unsa to una? Mao nga sa Grigong pulong gisgutan ganina nga ang pulong nagpasabot reality, opposite siya sa gitawag vanity, virility, virality, genuineness, sincerity. Kung imuhang tanaw ni murag mamaora ang ilahang kuan nga kanang pagkabugos, pagkatinuod na kanang gihisgutan. Nya it says that it is highly individually terminology, and it is one of the profound word in the New Testament, denoting all realities in the divine economy as content of the divine revelation conveyed, disclosed by the Holy Word as follows. Dunay 8 nga gisgutan. Unsa man ang God who is light and love. Amen. Then sa 2, Christ who is God incarnated, and whom all the fullness of Godhead dwells bodily. Amen. Then sa 3, the Spirit who is Christ transfigured. Amen. Amen. As the reality of Christ and of the divine revelation. Hence, the Spirit is the reality. For the Word of God as the divine revelation, which not only reveals but also conveys the reality of God and Christ and of all the divine spiritual things. Hence, the Word of God also is reality. Then, sa 6, the reality concerning God, universe, man, and relationship with God, and with the fellow man and man's obligation to God, revealed through creation and the Scriptures. Okay, sa 8, daghang gipanghisgutan sa 8. Pero ang akong tandugon kaning gisgutan niya ganina gitandog po ni Brother Tito nga of the 8 points listed above, the first 5 refers to same reality in essence. Pagkamao, God, Christ, and the Spirit, the divine Trinity, are essentially one. Hence, these 3 being the basic elements of the substance of the divine reality are actually one reality. The one divine reality is the substance of the Word of God as the divine revelation. Hence, it becomes revealed
divine reality in the divine word and mix the divine word the reality. Amen. Tinuod yun nga gihisgutan ang kalabot sa realidad sa Dios. Kun but hunaw-hunaw nato, murag di na makuno ning mga balaan. Labi na ang mga karaang mga magtuto unsa ang realidad, unsa ang pagpahimulos kang Kristo. Amen. Karon ato ang dugangan paghisgot ning pagtandog kalabot sa Epeso, sa unang Timoteo 2:4 nga God desire all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. Nagtinguha gyud ang Dios nga ang tanan makakabot yod sa pagkaila sa hingpit nga pagkaila sa kamatuoran. Walay gipili, no exceptional, no kundili tanan yod. Okay. The Lord's recovery is to recover the full knowledge of the truth. The degradation of the church is issued from the neglect of the truth. The Lord's recovery today is the full recovery of the divine truths in the Holy Script, in the Holy Word. Amen. Gipakitanta sa atong igsoon nga murag kung maghisgutas kamatuoran ang atog yung hunahuna nga gikinahanglan magyud nato nga unsa man nato pagkasayod pod sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Kung dili ta magbasa, bulahan kay ta kay sa kining 19th century ni nahuman gyud tanan ang kalabot sa paghubad sa Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Dayon gawas nga naapay gitawag life study, do na pagay mga nota. Unya ang mga nota dato kaayo nga gipakita nga ri kanato. Then do na pagitay bag-o lang nga gipakita pud sa tong mga igsoon. Sa una bago pa ang cellphone, ingon ang mga igsoon nga kinahanglan magpalit yun og cellphone kay para downloadan og mga books o kanang mga nota nato. Dayon dinhi makita nato nga kung hunahunahon nato napagi gitawag og 500 life studies. Kinahanglan mo sugod na taana. Oh. Nya gawas pa pud ana. Ako nakita medyo mas nindo tong naaputay hard copy sa mga life study gihapon mo palit gihapon ta dito sa Iligan. Muna nga di lang kay naata sa cellphone kay ang cellphone murag sayon ra walay bayad-bayad. Unya mas may gutong mo bayad ta. Sumala sa Proverbio 23:23 nga buy the truth and do not sell it. Unsa ka nang bot ipasabot diha nga kamatuoran nga paliton man lagi ang Biblia ingog dili. Oh, mga life study paliton man lagi. Unya nga nung ingon mag-ayaw ibaligya. Okay. Unsa ka na diha? Busa dinhi makita atong masusi ba. Unsa mo gid ibot ipasabot ni ini nga kamatuoran? No? Tungod kuno sa pagkaunlod sa iglesia nadaot nasalikway ang kamatuoran. Labi na katong gisgutan ganiha sa atong igsoon nga pila ka century to, 1,000 years nga ang Bible gisirad-an. Oh, may gani kay gigamit pod sa Ginoo si Martin Luther para nga masugdan na dayon pagbukas ang kamatuoran. Nga ang tao di ay maluwas pinaagi gyud sa pagtuo. Then mabasa ta sa B. Paul was an apostle not only according to the faith but also according to the full knowledge of the truth. Oh, hingpit nga pagkailag yod sa kamatuoran. Oh, dayon faith is to receive all God has planned for us, all God has done for us, and all God has given to us. Unsay iyang giplano, unsay iyang gibuhat na humana, o unsay iyahang unsa man gihatag alang nato. Muna siya ang diha sa pagdawat nato sa pagtuo. Dayon dos, in the books of 1 and 2 Timothy, Paul emphasizes the need of the believers to come to the full knowledge of the truth. Kinahanglan gyud mo duol gyud ta, mo basa sa kamatuoran. Dayon, the full knowledge of the truth is a thorough apprehension of the truth, a full acknowledgement of the reality of all the spiritual and divine things
that we have received through faith. Amen. Tiwaso na to ning si. The believers need to come to and be in the full knowledge of the truth. Every believer has the capacity to come to the full knowledge of the truth. To have the full knowledge of the truth is to the full know the truth, knowing the truth in His way, in a safeguard. Amen. Kung una-una nato murag sayon ra gagasige taghisgot kalabot sa truth. Pero kung atong tanawon sa pagpamulong sa atong igsuon dinhi bugat yung kayo iyang gisulti. Insya tinuod man gyud nga nakinahanglan kita mobasa sa Biblia, mobasa sa mga nota, sa mga life study ug sa tanang mga kadato diha sa pahiuli kinahanglan atong basahon. Unya, pero ingon siya, wala po na siya nag-agad og daghan ba ang imong nabasa? Unahuman ba nimo basa ang tanan nga manaan na dayon kay kamatuoran? Pero dinhi gipakita ang pangutana sa diha nga paghuman og pahimulos, nakasulod baka ang kamatuoran diri nato. Nilihok baka ang atong nakita, nakabuhat baka siya diri nato. Unya ang pangutana, nakakainabuhi baka ta aning atong nasabtan og napahimuslan. Nya natandog ba nato gyud ang pulong nga ang Dios, ang tulo sa nga Dios nga naa sa pulong. Kay ug wala bisan na human natog basa ang tanan natong mga kadato diha sa pahiuli, wala gihapon ta sa kamatuoran mga igsoon. Wala nato makinabuhi ang Ginoo diha sa iyang pulong, wala gyud. Nindot yung kayo, gila gyud ta pag-ayo nga mupahimulos gyud ta nga ang pulong maoy nagdala, maoy nagbukas sa tanan nga realidad sa Dios. Kaya og dili kita motandog sa pulong, unsa man nato pagkaila gyud pag-ayo sa Dios. Pagkahibalo nga siya ang atong kamatuoran. Lord Jesus, muna nga kay natog, nahibalo nako unsa man si Kristo sa iyang mga kahikayan, sa iyang pagpakatao, pagkinabuhi, pagkalansang sa krus. Kaning tanan murag nahibalo na ta na, no? Pero dadon pa gitag dugang nga kinahanglan gitang dugang makaamgo mga igsoon. Okay? Unya gipakitaan ta nga kinahanglan dili ginato tamayon ang mga igsoon. Nga usahay magtan-aw ta kini wa manigrado. O kare dako grado ni, kani profesional ni. Makasabot ni siya sa kamatuoran. Nganong mingon man ta nga dili ginato tamayon. Tungod kay ang Espiritu sa Dios kikabutang naman gud diri sa atong espiritu. Nabuhi naman ang atong espiritu. Busa sumala sa Korinto, kita gihatagan tag Espiritu sa Dios aron managpakasabot ta sa mga butang sa Dios. Apil na ning ang mga butang sa Dios diha naglakip na kang Kristo ug sa Dios, sa tulo sa nga Dios. Sa to si Kristo, Dios, Kristo ug unsa pa man to? Espiritu. Kay mao man ni sila ang sukaranon nga mulugwa ang kamatuoran. Pagbasa sa Biblia, ayo tandog-tandog sa imong espiritu ug makatandog bata sa kamatuoran. Mahibulong ta nga daghan matag kamatuoran, no? Pero di ay dili nagkig-argue ta dito sa Mandawi, no? Nga ang magsikuno tagbasa sa Biblia sa kamatuoran, madugay mo dako ang ulo, kusog na mo debate, ang mga ansyano nga walay basa-basa, iroko na. Pero dire ang kamatuoran di ay mao din na siya ang tulo sa nga Dios. Dili din ang black and white letters. Sa una po, puta kasabot unsa ning black and white letters. Kani ba inigbasa nimo na o? Inigsulti diha, gisulti na diha nimo. Kanang mga pulunga. Pero ang pangutana, sa diha nga gihayagan ka, na pagbati diha sa imong sulod. Sa diha nakadungog ka anang sultiha. Dayon unsa may epekto ana diha nato
ato ba nang gidala sa pakigambitay ngadto sa Ginoo aron mahimo siyang buhi, mahimong realidad diri nato. Ingon nato igsoon, siya wala ko nagsulti ani kay ako hingpit na. No? Wala ko nagsulti ani kay ako hingpit na. Pero nakinahanglang gyud ta nga atong dad-on gyud ang mga igsoon diha sa realidad. Kay og dili kinsa may mo proteher, mo manalipod sa pamatigayon sa Dios nining iyahang gipakita nato. Oh, mon ang giingon day ani nga kanang naa sa pamatigayon sa Dios, ta naman tas pamatigayon sa Dios. Naata sa one ministry, pero ang pangutana naabas kamatuoran. Di ay ang kamatuoran dinhi ang pamatigayon sa Dios kani di ay kaning gihisgutan nga mahimong realidad si Kristo diri nato. Oh, Ginoong Hesus naging ako gyud nagkaingon ko bang pagkalisod kaya ni ispilingon mga igsoon. Oy, naa nang espiritu sa atong sulod. Kung ato na siyang gamiton, tandugon, mao nga mamulong gid na siya diri nato. Mao to ang realidad. Okay. So, tanang mga magtuto, mabag-o man o madaan, dili kita miingon nga dili sila kasabot. Oh. Dili sila kasabot tungod kay duna sila'y kapasidad. Asa ilang kapasidad mga igsoon? Nasa mga pagtulunan? Asa mga igsoon? Amen. Nasa espiritu. Kinahanglan makaamgo ta nga naatay kapasidad. Kaya ang espiritu sa Dios ni puyo man sa ato ang espiritu. Dayon kinahanglan pagyud, kulang pagyud. Kulang pagyud. Kanagong yung to have the full knowledge of the truth. Is the fully know the truth, knowing the truth in this way is a safeguard. Kay kung dili gyud makasinati ang mga igsoon sa kamatuoran, bisan pag maayo kayo ang dasig kayo ta, pero kung di kita makailas kamatuoran sa kapulihay, mubiya ra gihapon ni ining pagtulunana. Mao na sa ato pa dili safety kay wala man makasinati sa kamatuoran. Okay, padayon ta. All the believers need to know, experience, and be absolute for the subjective truth. Amen. Unsa matoy mga subjective truth? Unsa may subjective? Objective? Okay. Absolute for the subjective truth. 1. The truth, the Bible have both the objective aspect and subjective aspect. Then, okay, ato saning basahon gamay kay para makapatuyang ta. Amen. 1. The truth is the Bible have both an objective aspect and subjective aspect. Then the objective truth 2 are for the subjective truths, and the subjective truths are for the producing of the church. The Lord's desire to recover the subjective truths in the Holy Scriptures, subjective aspects of the truth concerning the triune God and the church. Amen. For the Gospel of John is a book of subjective truths for the producing of the church. 5. Unya na lang na. Gahis guta kalabot sa objektibo nga kamaturan. Unsa may objektibo? Katong tanan nga nahuman sa Dios. Oh, katong mga kahikayan ni Kristo naghisgoto sa objektibo nga bahin. Oh, pero pagkahimo niyang espiritu nga taghatag og kinabuhi, unsa man na siya? Subjektibo na siya. So katong tanang mga objektibo mahimo nagdala nato ngadto sa subjektibo. Unsa subjektibo? Kanang makasinati ba ka ba? Mahibalo kag unsa na? Kanang Ginoo nga naa sa imong sulod. Oh, nakaagi bata nga gibadlong ta, nakaagi bata nga namulong siya. Ug wala atong klarohon kay unsa man ni Ginoo basig nagsunod-sunod ra ko ani nya wa ko kahibalo. Unsa ning subjective truth? Unsa ning pagka-subjektibo? Dayon dunay usa ka gipanulti ba nga giunsa man kuno sa mga apostoles ang pagdala sa
I think og kuan ni kanang giunsa pag-manage kung gidala sa mga sa apostoles ang kalabot sa iglesia. Dayon gitandog po niya ang kalabot sa mga elders, kalabot sa mga co-workers nga unsa man kuno ang pagdala pod sa mga kaiglesiyahanan sa panultihon sa atong igsuon. Nga unsa man gidala ba niya sila pinaagi sa ilahang gasa o gidala ba niya sila pinaagi sa ilahang pagkahamtong kanang magulang ba? Una sa iglesia o gidala ba nila pinaagi sa ilahang gitawag og kining unsa to na seniority. Munang mga igsuon nagtandog ani nga ang pagdala nato siya sa mga kaiglesiyahanan, mga pag-alagad unsa man naa ba kuno sa realidad diha sa kamatuoran or basin sumala lang sa kanang pagkamao o iya sa paagi sa tao mga igsuon. Ang tinguha unsa to? Ang tinguha sa Dios mao pagpahiuli gayud sa kamatuoran. Nga subjektibo nga kamatuoran diha sa kasulatan. Amen. 5. The subjective truths are linked to the spirit and life and are constituted with the spirit and life. Nasurupan gyud sa espiritu ug sa kinabuhi. Mao na siya ang subjektibo nga kamatuoran nga atong mapahimuslan. Dayon, usapod kabutang. Okay. The spirit of life sa 5. Sa A, the spirit and life are substance of the subjective truth. Without the spirit and life, we do not have the subjective truth. When we live by the spirit and life, we have the experience the subjective truth. The church life is an issue of our experience the subjective truth. When we experience the subjective truth, the church is spontaneously produced. So kung wala gyoy pagsinati diha sa subjektibo nga kamatuoran, wala dili mapalugwa ang iglesia, dayon dili pod matukod mga igsoon. Busa gikinahanglan ginato nga madalata diha sa realidad sa kasinatian. Amen. Dayon gitandog puta, no? Kalabot sa kaning lihok sa espiritu diha sa atong palibot. Usahay ang Ginoo magpahaluna natog mga kasakit o mga pagsulay. Dayon ang pangutana giunsa man nato na pagsinati ang taliwala sa mga pagsulay nga niabot diri nato. Nakapahimo ba ni nato, nakapadala ba nato sa pagsinati sa subjektibo nga kamatuoran? Ingon nga ato igsoon si Badele na bilanggo siya og 20 ka tuig. Pero sa wala pa siya na bilanggo, mao nga nasurok nagdaghan na gid siya na basa. Wala naman siya basa-basa ng 20 ka tuig. Giunsa man to niya ang pagkaanaa sa kamatuoran. Muna samtang naa siya dito, nagbilanggo siya, nagpahimulo siya kanunay sa Dios mismo nga ingon nga iyahang kamatuoran. Sa to pa nadala hinuon siya diha sa kamatuoran sa diha nga iya kining gisinati. Munang matud pa sa tong igsuon dili ni akong sulti unya kumusta man pud kuno ta panahon sa mga pagsulay diri nato unsa man ni nakadala ba nato ni sa kamatuoran nga masinatian nato ang Ginoo o nakapadala ba nato gihapon nga wala kita makaila sa Ginoo murabag na nagahi noon ta imbis ipadad-an tag pagsulay kay aron ta maputli masinaw pagyod gamito ning mga klase-klase sa mga balaan aron ta masulayan apan nahimo noon kini nga dili ka matuoran diri nato no busa nakinhanglan gitag magsinati gyud ginanta sa diha nga mabuhi ta sa espiritu sa kinabuhi then magsinati sa subjektibo nga kamatuoran. Dayon sa C ang the church life is an issue of our experience and subjective truths. When
When we experience the subjective truths, the church is spontaneously produced. We need to fully know and absolute for the highest truth. Gipakitanta nga ang kamatuoran dili gid na siya nimo pwede kanabang i-substandard nimo nga kanang naang abi kay ubos ta sa ni amang ko karon loya man koron busa akong buhaton kanang kinanglan pasibo-sibuan po ning akong kahimtang. Dili ang kamatuoran bugos gyud na siya nga iya sa Dios ug Dios ang kamatuoran busa bisag unsa pay atong kahimtang mga igsoon dili gyud ang kamatuoran nato ipasibo sa atong kaugalingon. Mabitaw to ginanta sa atong maigsoon taliwala sa musulti kita nga to sa Ginoo nga Ginoo bisag unsa pay akong kahimtang unsa pay akong nahimutangan Ginoo mo amin gyud ko sa kamatuoran. Dili gid nato ipakaubos ang kamatuoran kay ang kamatuoran bugos na siya. Pusa ang ato pong pagsunod bugos po na siya mga igsoon. Dili nato di ta magama og atong kaugalingon nga mga paagi aron paubos maabsan. Dayon ang katong mga dili absolute sa kamatuoran mosunod pud sila. Kung dili kita alang sa kamatuoran, di po ta kasunod mga igsoon. Lord Jesus. Amen. Unsa to? We need to fully know and be absolute for the highest truth. Kinahanglan kita bugos. Unsa to ang highest truth? Mao nga si Kristo nga espiritu, ang Dios, Kristo, espiritu nga maoy kamatuoran. Nga nahimo nato siyang realidad. Nya diha sa iyang pulong mao na siya ang magahayag diri nato. Okay? 1, the highest truth is that God in Christ, God became man to make man God in life and in nature, constitution and expression, but not in the Godhead, so that the redeeming God and the redeemed man can be united, mingled, and incorporated together to become one entity. Ni ani lang pagsulod ni ining habog nga kamatuoran pag sinati mahimo gyud tang matuman sa tinguha sa kasing-kasing sa Dios. Kaingon man nato og sigihan nato nigbalik-balik kantahon pa ni God's eternally kanami. Ana balik-balikon pa, memorizeon pa. Pag ando diay bisag unsaon ug wala gyud ta makatandog sa kinabuhi sa atong sulod, magbansay niini sa adlaw-adlaw. Mga igsoon, wala gid ta gihapon diha sa God's eternal economy. Kay ang God's eternal economy mao lang tong na unsa to? Na buhi diha sa kamatuoran. Mao din siya ang realidad sa pamatigayon sa Dios. Nga mopalugwa gyud siyag mga tawo nga nahingpit nga nakaila sa kamatuoran o nagtinguha nga mopadayon gyud diha sa kamatuoran. Munang habog na ang atong pagkaila niini. Nga, kapila na ako balik-balikan, memorize pa. Pag ando, wa man ko kahibalo di ay. Usahay, bisag gamay lang butang, makomplikado naman dayon. Muna mga igsoon. Okay, ang kinahabogan, the highest peak of the divine revelation, the diamond in the box of the Bible is the revelation that is Christ. God has become man in order that man might become God in life and in nature, but not in the Godhead. Okay? God became man through incarnation. Man became God through regeneration, sanctification, renewing, transformation, confirmation, glorification. Binisi apa? Pagpakatao niya ang tao nahimong Dios pinagi sa pag-anak, pag-usab, pagbalaan, pagbag-o, pagtransforma, pagkahisama o pagkahimaya. Muna siya ang kahingpitan sa kaning ang Dios mahimong tao aron ang tao mahimong Dios sa kinabuhi ug kinaiya. Muna siya gitawag og diamond in the box. Dili bot pasabot ang diamond in the box nga nahibaluta sa tanang kamatuoran pero wala tay nahibaw-an. Wala tay nasinatian.
Busa nakinahanglan kita sa grasya ug kaluoy sa Ginoo mga igsoon. Na mahimo siyang atong kinabuhi o espiritu o kinabuhi dayon mahimo siyang realidad kun kamatuoran gid diri nato mga igsoon. Then sa 4, it is only by God's becoming man to make man God that the body of Christ can be produced and built up. This is the high peak of the divine revelation given to us by God. If the standard of the Lord's recovery depends upon the standard of the truth put out, the truth will be the measure and standard. Na amguhan ako ba nga ang kamatuoran paliton pero dili ibaligya. Ang buti pasabot ako arpon niha sa akong gibati ganina samtang naminaw ko sa mga nagmensahe. Ingko di ara di ay ang dili mabaligya kato di ay na nasurupan natuhupan ta sa Dios nung kinabuhi sa pagkinabuhi adlaw-adlaw diha kaniya. Ingon nga siya ang atong real kamatuoran. Mao toy dili pwede ibaligya. Pero ang black and white letters, mamalita Oh. Muna mga igsoon, salamat sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Ang mensahe karon bugat kayo mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo nga gipakita niya diri nato nga ang hingpit gyud, hingpit nga pagkaila sa kamatuoran. Hingpit, no? Dili siya gamay nga butang mahingpit gyud ang pagkaila sa kamatuoran mga igsoon. So ang Roman numeral 1 iyang gipakita ang pahiuli sa Ginoo pagpahiuli man sa kahayag sa kamatuoran. So naghisgot siya nga kahayag kinanglan kung naatay kamatuoran naasay kahayag mga igsoon. So salamat kay sa Ginoo. Nya akong gibasa diri ang unang Juan 1:5 ningon siya ang mao kini ang mensahe nga among nadungog niya nga gibantala kaninyo ang Dios nga kahayag diha niya wala gyoy kangitngit. So salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Kung naatay kamatuoran, naatay kahayag, so maglakaw ta nga naagid sa kahayag mga igsoon. So daygo na to ang Ginoo. Nya diri ang natandog kay ko ningon siya kinahanglan gyud matagik kanato og maumol sa atong pagkatao ang kamatuoran. So dili lang igo nga naatay kuan matagik gyud. No matagik kaniging naagid sa atong pinakasulurang bahin sa atong pagkatao. Dili pa igo nga makuan maumol. So maumol, so salamat kay sa Ginoo nga maumol gid ang kamatuoran dili nato. So dili ni siya gamay butang kining kamatuoran mga igsoon. Daghan kayo dili nga daghan kayo tang nakita nga kamatuoran gibaliwala lang nila mga igsoon. So salamat kay sa Ginoo nga kining kamatuoran dili gini pwede nga ato lang ibaliwala mga igsoon. Kinahanglan kita mosunod gyud sa kamatuoran. No, daghang na tipas ani mga igsoon, no? Nadiri ang Roman numeral 2 ningon siya nagtinguha ang Dios nga kitang tanan hingpit gyud nga makaila sa kamatuoran. So dili lang ingon nga ang makaila mga co-workers, mga ansyano, mga full-timers o mga diakono kundi kita gyud tanan mga igsoon. Kitang tanan nga makaila gyud sa kamatuoran. So salamat kay sa Ginoo nga ingon siya ang pagkadaot sa iglesia gumikan man sa pagpasagad sa kamatuoran. Oh Lord Jesus. So kinanglan mapatikan tani mga igsoon nga kining kamatuoran di kita magpasagad ani mga igsoon. No kining kamatuoran mosunod kita sa kamatuoran. Mo bitanin daghan kayong nawa diha sa iglesyanong pagkinabuhi tungod kay nagpasagad sila sa kamatuoran. Kay nakita nila nga ang naguna nila siguro sila gid kayo mapatiki sa kamatuoran ani sunod lapod sila. So salamat kay sa Ginoo mga igsoon nga mao ni nakaingon ko bugat kay kini nga bugat kay karon nga mensahe mga igsoon. Kinanglan nga mosunod kita sa kamatuoran. So daygo na to ang Ginoo mga igsoon. Now the topic for today is the full knowledge of the truth. We know that the truth is Jesus Christ our Lord. And Jesus Christ wants to enter in our mind to be His content and His satisfaction. While Satan enter into the mind of our human existence, Satan will destroy, not only undermine us, but they will distract all of us in our every life. And we should have faith to the Lord. We can only have a faith to the Lord only when God
Yun, ha? We can fully exercise faith only when God becomes the reality of our human life. Yes, that's all I can share. Amen. Amen. I really impressed by how we are now standing in the shoulders of those who have gone before us. When you say you are standing on something, that means you are seeing higher than those who are nasa ubos. Today, saints, we are so blessed to be in the Lord's recovery. We are standing on those many, many saints who have gone before us, who have labored to open the truth to us. Now the truth has been recovered, and it is not just the shallow truth, but it is the highest peak truth. And what are we doing with the truth today? Are we just selling it, like not enjoying it? Oh Lord Jesus, we should buy the truth and we should enjoy the truth and experience the truth, and we should not sell it. Amen. I enjoyed by that when we come to the truth, not just the word, but even to the life studies, the interpreted truth, we would know more and gain more the Lord, and not just this full knowledge of the truth, but even experience Him. Then when we experience Him, we would have something to enjoy and to minister to others. Amen. Salamat sa Ginoo nga mao ni nga kamaturan gyud ang Dios nga nasinati nato, nga ang Dios nga nagpakatao haron na siya mahimong tao nya kita mahimong Dios sa kinabuhi kinaiya. Nini nga bahin na sa sinatian nato nga ang iyang objektibo nga pag-atiban diha pud sa atong subjektibong pagsinati, labi na sa pakitaan ta kamaturan nga kita nuno ta espiritu nga tigdawat sa Ginoo og sa pulong pud nga maghatag nato kinabuhi. Kini nga pulong mas nati nato sa objektibo sa subjektibong And dili day nato i-adjust ang kamatuoran according sa atong sitwasyon, mga igsoon. Kita may mo kanang mo adjust sa kamatuoran. Dili ang kamatuoran mo adjust nato. Sometimes sa atong experience dili ta ganahan musulti sa God's economy sa mga bag-o kay nagtuo ta dili sila kasabot, wala sila kapasidad nga musabot sa kamatuoran nga atong i-explain. But I was really enlightened nga they have the capacity, mga igsoon. Matag magtutuo na ay kapasidad para mo dawat or mo hamtong o makabalo sa full knowledge of the truth. Manang kanang kung kita sa atong kaugalingon side kulang ta sa kamatuoran manang maglisod tag explain sa mga bag-o magtotoo. Nakuan sad ko na enlightened sad ko nga kinahanglan makabalo gyud ta sa kamatuoran ug mahimong bugos sa kamatuoran, mga igsoon. Ang kamatuoran maura ang pamatigayon sa Dios nga nahimong tao ang Dios aron kita himuong tao sa kinabuhi kinaya, mga igsoon. Dayon kay ang Ginoo nga kanang mahimo usad ning experience nato dili lang kay balo kundi sa ato gyung kasinatian. Amen. Praise the Lord that it is already revealed unto us, no, that the real, the basic aspects of the truth, the aspects of the truth is no other than the triune God Himself, which is God, Christ, and the Spirit. So praise the Lord that when we come into the Word of God, be sure that we need to touch the Spirit, because the Spirit is the one who will going to give us enlightenment about these truths. So in order for us to come into the Word, we need to pray. No, we need to pray to the Lord that Lord, give us more enlightenment about Your words, so that this word will become an instant word that will constituted into our being. So praise the Lord that the enemy also cover us, because he is the God of this age, that blinded the minds of the unbelievers. So when we come into the Word, be sure that we need to pray. The only thing is we need to pray so that all the hindrances will be removed and we can only receive the light coming from the Word of God. Amen. Praise the Lord, dayo kong Ginoo. Salamat sa pag-anak pag-usab. Nga nasayod sad ko sa kamaturan. Kung wala ko makasayod sa kamaturan, dili ko mataw pag-usab. Kung dayo kong Ginoo nga sa kasinatian, salamat sa Ginoo nga
gianak jud ko pag-usab. Pero wa ko iranggo si Kristo ra. Pero padayon ko nga makasanete sa kamatuoran. Kay naman ang pagtubo sa kinabuhi. Kung dili ta motubo sa kinabuhi, una nga lisod tag saysay sa mga tao. Sa inang ka sa unang gisulti sa pulong nga nabutaan ang mga tao. Unya kita nataptapan sad. Kay wa man tay igong kamatuoran. Sa daygong Ginoo nga pinagis pagpahimulos makaton kan tani ni Maigsoon. Salamat sa Ginoo nga igsoon. Amen. Ang Biblia mga igsoon, daghan kayong mga kamatuoran sa Biblia. Unya. Amen. Unya kining daghang kamatuoran sa Biblia gipakasama ni sa bulawan o diamante. Ang atong himuon magmina ta mga igsoon. Amen. Magkalot sa ang pagmina dinhi mga igsoon mao nga magkugigid ta sa kamatuoran mga igsoon. Gipainumluman ta bisan sa akong bahin mga igsoon mga karon nagpalit na kog notebook. Amen. Praise the Lord. Kinahanglan gyud ta mga igsoon nga magkugi sa pulong, magkugi sa kamatuoran og mga budlay mga igsoon. Amen. Unya dili lang ta mahibalo sa parte lang sa kamatuoran no gamay nga kamatuoran mga igsoon kundi kanang bug-os gyud nga mahibalo sa kamatuoran mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga gipunduman kita mga igsoon nga mahimo gyud tang mga tao nga puno sa kamatuoran og bug-os sa kamatuoran. Na may mga igsoon nga maayos kamatuoran apan dili bug-os. Lahi man ang maayos kamatuoran ug bug-os. Anang bug-os ka sa kamatuoran bisag unsa mo kasuod unya ni ingon nato nga ni simang na dili ka mosunod. Oh, dili ka mosunod kay bug-os man ta sa kamatuoran mga igsoon. Amen. Salamat sa pagpahiuli sa kamatuoran mga igsoon. Pagpahiuli sa kahayag sa kamatuoran. Mga igsoon, pagpahiuli but pasabot dahil nawala di ay nawala, wala makita, nasaypan, pagsabot. Una mga igsoon nga salamat nga nagpahiuli gyud ning kahayag sa kamatuoran. Kung wala ni napahiuli mga igsoon, daghan mga tao nga wala gyud makakita aning wala napahiuli. Nagpabilin lang gihapon sila sa ilang kahimtang mga igsoon. Muna nga ang tao mga igsoon misimba sa kahoy, misimba sa bato. E nga naman, wala man sila masayod, wala pa sila mapahiuli sa kahayag sa kamatuoran. Muna nga, ang kalibutan karon puno kayo sa, praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kini nga mensahe 3, si James Lee nag-minsaya ni sa akong experience murag gilabhan gid ko mga igsoon. Wala nga sa nidulot gyud sa akong tibok pagkatao nga kinahanglan gyud ta muumol, masurupan, matuhupan sa kamatuoran. Sana nagdando din ko katong recovery version, minaw din ta og lifestyle kanang Book of John. Sa diya nga naminaw ta, so gi-enjoy pagid nato sa footnotes natuhupan, nasurupan ta sa kamatuoran maigsoon. Encourage sa maigsoon ang basahon sa Juan, duha ka butang ni maigsoon, objektibo o subjektibo maigsoon. Itagaan gid pagtagad sa kini nga mensahe ni James Lee nga pagsinati diya sa subjektibo ang kamatuoran maigsoon. Sa na-enjoy nako ang basahon sa Juan. Amen. Praise the Lord. Our brother said, Brother James Lee, he said that we need to know in this line of God's light, of God's economy. The glory of God becomes our gospel. We need to know the truth in the Bible. Praise the Lord. In Roman numeral 1, it says that the Lord's recovery is the recovery of the light of the truth. This line, not in the sense of doctrine or knowledge, but the light conveys in the Word. It is the lights coming forth, shining forth, like Martin Luther recovered the basic truth through the shining of the Word.
That is the truth. We know that this truth is the person. It is Jesus Christ himself. In John 8 verse 12, in chapter 8 verse 12, it says that Jesus is the light of the world. He shines into the darkness place. And in verse 32, it says that the truth shall set you free. And in verse 36, that it says here that if therefore the Son sets you free, you shall be free indeed. Brothers and sisters, the truth shall set us free. The truth is the living person. This is the living God. We need to be reminded that the truth is in us. It is Christ himself. Many opposers around us that we are teaching the evolution of man to become God. But what our brother said to us, no, we are not making ourselves to be God, but God making us God. He spends his life into us to make us God in life and in nature, but not in the Godhead. That is the truth. This is the highest truth, brothers and sisters. We need to enjoy the subjective truth in order for us to experience this highest gospel. Amen.